So yun na guys, pwede na. Hey, what's up guys? Welcome po sa ating panibagong video. So ngayong araw ay gagawa tayo ng lamesa. By the way, thank you nga po pala sa mga nag-like at share sa una nating video. At kung di ka pa nakapollow sa ating page ay mag-follow ka na. At shout out nga po pala sa inyo guys. Ayan. Thank you guys. Nag-start nga po pala ako sa pagbaklas ng mga kahoy dyan. At kinuha ang mga tira-tirang lansak na pwede pang magamit mamaya sa pagbuo ng lamesa. Riser nga po pala ito nung una at kami rin po ang gumawa at ngayon gagawin natin ng lamesa. Yung tito ko nga po yung nagpagawa at gagamitin ito ngayong pasukan. Diyan nga po ay gumawa na pala kami ng kahoy na gagamitin namin sa nipa sa lamesa. So ayan, pinuputol ko na. At ang haba pala nito ay 8 feet. Sunod naman ay kinat namin ng 4 inches ang lapad ng sanipang gagamitin natin. Kasama ko nga pala sa paggawa ng lamesa ay yung kapatid para mapadali ang paggawa namin ng lamesa. Pagkatapos namin dyan ay sinet up ko na yung guide para hatiin sa gitna. Habang naghahati pala kami ng kahoy dyan ay iniisip ko na ang sunod namin gagawin upang tuloy-tuloy ang paggawa natin ng lamesa dyan. Pagkatapos ito ay nag-prepare na kami ng mga kahoy na gagamitin natin ay yung paa ng lamesa. So habang sinusukat ko ay yung kapatid ko naman ay nagkakat ng mga kahoy. Habang pinuputol ng kapatid ko ay sunod ko namang ginawa ay ito. So dito nga po ay kinakat ko na po yung paglalapatan natin ng sinipa. Habang ginagawa ko nga po ito ay inutusan ko yung kapatid ko na i-cut ng 4 inches yung ginagawa ko. Pagkatapos ko dyan ay ito pala ang itsura ng kinat ko. So ito na guys, ang gawa ni Rio. Wala ba? Habang nagkakat yung kapatid ko ay agad ko namang nilinis itong paa ng lamesa. Gamit ko pala itong cleaner sa paglilinis ng kahoy. At nung natapos na yung kapatid ko ay inutusan kong i-cut yung sanipang gagamitin namin. Habang nagkakat yung kapatid ko ay ito ang aking ginawa, itong mahaba. Sinukat ko lang po ito ng 8 feet at pinutol. At nung patapos na pala ako dyan ay inutusan ko yung kapatid ko na gawin itong sanipa. Yan pala ang pag-set up namin ng sanipa sa paa ng lamesa. So habang ginagawa ng kapatid ko ay tinulungan ko po siya sa paggawa nito para mapadali ang aming gawa. At kung nagtataka kayo kung ganon ang pag-set up namin ng sanipa, ay dahil po ay rush ang aming paggawa nito, ginawa po namin ito ng kalahating araw lamang. At nung nakabuo na kami ng dalawa ay sunod namin ginawa itong mahaba na sanipa na to. So ganyan lang po siya. Pagkatapos namin dyan ay sunod namin ginawa itong sa kabila. Stick wheel pala ang gamit namin sa pandikit dyan. So ayan, ginagawa namin yung sa kabila. So ayan, nakabuo na kami ng isa. Sunod namin gagawin ay lalagyan ng brace sa gitna, pero hindi ko na nabidyohan. So ayan ang itsura niya guys. Sunod ko palang ginawa ito. Nilagyan ko muna ng linya sa gitna para hahatiin natin mamaya. Kinuha ko na pala itong gagamitin natin panghati sa gitna. Ang tawag pala dito ay portable saw. Nilagyan ko po pala ng guide para straight yung cutting natin dyan. Para di na tayo mahirapan dyan sa pag-align mamaya. Pagkatapos ko nga dyan ay kumuha ako ng pako upang simulan at i-fix ang top dyan. So ito na guys, tapos na itong dalawang cable natin ginawa. So yun na guys, pwede na. So dito na pala tayo nagtatapos for today's video guys. Paki-like and share kung nakaabot ka dito sa ating video na to. So by the way, ako nga pala si Mervin but you can call me Kanoy. See you in my next video. Bye!